Kumusta? Kumusta? Welcome to the J. Rogasio Podcast, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Before we start with the topic, I would like you to subscribe, hit that bell button kung nasa YouTube ka, kung nasa Spotify ka, follow. Just do all those things kung feel mo lang. Pero kung hindi, okay lang. Wait ka lang, makinig ka muna, manood ka muna. Baka mamaya sa dulo ng video, ma-feel mo na. Alright, so ano pag-usapan natin sa episode today? So pag-uusapan natin si Jake Zyrus and recently nasa news siya. Nagalit siya dahil may nag-comment. Sinabihan siyang sayang ang boses mo and yun nga, sabi ni Jake Zyrus, we'll read the comment a bit later. Hindi ko na masyadong i-criticize si Jake Zyrus mismo. Wala akong opinion kung ano man yung nararamdaman ko sa boses niya dahil hindi naman ako fan ni Charis Pempenko to begin with. Kaya I don't care. Pero we'll just talk about some questions, yung mga ilang logical inconsistencies when it comes to allowing a trans man who is a biological woman to transition to being a man versus some other forms of dysphoria. Pero basahin mo natin ang sagot ni Jake Zyrus. So ito si Jake Zyrus sa mga hindi nakakilala sa kanya. And just to give you a brief background, dati siyang si Charis Pempenko. Sikat siya dahil isa siyang Pinay, si Charis, na nag-guest kay Ellen DeGeneres before. And it's a big deal whenever na ang kapwa nating Pilipino ay nare-recognize sa buong mundo. Alright, so merong nag-criticize sa kanya. Sabi, sayang ang boses mo, Charis. Bakit si Ice Sigera, trans man, pero never binago ang boses. Sayang talaga. And hindi ko alam kung ito yung tono ng boses nung nag-comment. Baka mamaya pwede namang, alam mo, sayang ang boses mo, Charis. Bakit si Ice Sigera, trans man, pero binago ang boss niya? Sayang talaga. Pero hindi ko alam. But baka nga na ang pagkakatanggap ni Jake ay pagalit itong si Darth Eves, kaya medyo matapang ang comment ni Jake. So ito yung sagot niya. First of all, with respect to my past, keep my dead name out of your silly mouth. Galit si Jake. And darling, it's because he hasn't taken any hormone therapy. It's a huge part of being a trans man. Maybe there are more important reasons why he hasn't taken hormone therapy. I am not going to explain the rest. Based on your comment, you sound ignorant. Ooh. Google is free, my darling. I'm going to pin your comment because it seems like you love being center of attention. So let's give it to you, sweetheart. Have a nice day. So, well, ayun. Galit si Jake Zyrus. And upon first reading si Aizagera, akala ko nung nadinig ko tong news na to, sumasagot si Jake Zyrus sa isang person na nakausap niya, hindi sa comment section ng IG or Facebook or whatever. Dahil yung ICE, Sigera, malapit naman siya sa Aiza Sigera. Kaya kung magkamali man ng isang tao at nabanggit niya Aiza Sigera, tunog Ice pa rin. Kaya technically, it doesn't sound na dine-dead name si Ice Sigera. So, pero apparently ay sa social media nangyari ang sagutan na ito. Mag-comment lang ako a bit about Ice Sigera. So si Ice,
nag-research ako dahil akala ko dati lesbian si Ice Higuera and apparently trans man na siya. Maybe sobrang huli ko lang sa balita, nung time na maybe 10 or more years ago, narinig ko yung balita na lesbian si Aiza Higuera. Pero nag-research ako dahil siyempre sabi ni Charisse, Google is free. Baka mamaya maakusahan ako na hindi ako nag-go-Google. Actually, hindi free ang Google. Medyo kailangan mo magbayad ng data ng internet connection para sa Google. Pero the mere fact na nakapag-comment si ate kay Jake Zyrus, malamang meron siyang internet connection. Okay. So sabi dito, the former child star came out as lesbian in 2007, then revealed, not my pronouns, he is a transgender man. So, naging lesbian nga si Ice Higuera. And ito yung napapansin ko, na nagkakaroon ng trend. Ito, I saw this in a Substack article na nawawala na ang mga lesbians. And evident ito dahil sa pagkawala ng mga maraming lesbian bars sa ibang bansa. Dahil sa US, there used to be a lot of lesbian bars. Pero nawawala na ito, nababawasan na dahil halos nawawala na kumukonti na significantly yung nag-identify as lesbians. Because it used to be na kapag ang isang babae ay butch, yun nga yung tawag natin dati, butch lesbian, at na-inlove siya, nagkakagusto siya sa kapwa babae, lesbian siya. And right now, parang hindi ba pwedeng butch lesbian ka lang? And right now, kailangan mostly transgender na ang identity niya kapag butch lesbian siya. And minsan di lang transgender, minsan nagiging non-binary pa. Kaya napapansin ng karamihan na nababawasan na yung population ng lesbians. But that's another story for another time. Pag-usapan natin yung hormone therapy and yung double mastectomy ni Jake Zyrus. And that's a sad thing. Ito yung ginawa ni Chloe Cole, and Chloe was convinced to take hormone therapy and double mastectomy nung bata pa siya. Si Jake, upon reading, adult na siya nung nag-transition siya. So yun yung medyo malungkot kapag bata pa lang, tina-transition na. Actually, yung pinakasikat si Jazz Jennings, tin-transition siya from being a biological male to trans woman. And bata siya nung tin-transition siya as trans woman. And kung babasahin niyo yung kwento ni Jazz Jennings, kinulang sila ng balat para ma-transform ang kanyang penis into a vagina. To a point na kumuha pa sila sa colon niya ng balat para lang mapunan yung kakulangan dun sa kanyang vaginoplasty. However, ito yung tanong ko. Kasi kapag nag-transition ng biological man, naging trans woman, halos putol-ari, di ba? Tinanggalan ng ari. The same way kapag nag-transition ang biological woman into a trans man, nagpapa-double mastectomy sila, meaning tinatanggalan sila ng breast tissues. So, may isang tinatawag na body integrity dysphoria. And nagulat nga ako na bago na pala yung pangalan nito. It used to be body integrity identity disorder. So, nagkaroon siya ng same shift from being a disorder. Dati gender identity disorder ang tawag doon sa gender dysphoria. Ngayon, maybe because of a political move, tinawag na rin na body integrity dysphoria ang condition na ito. Ano ang body integrity dysphoria? Ito yung mga tinatawag na transabled. And
Kung babasahin natin dito, body integrity dysphoria is a psychiatric condition characterized by a persistent desire to acquire a physical disability, amputation, paraplegia. Body integrity dysphoria is also termed as body integrity identity disorder. Ito yung sinasabi ko kanina. Amputee identity disorder and cynomeglia. Ngayon, kaya ako na-bring up ito is because many of us would say na kapag ang isang trans man gusto niyang patanggal ang kanyang breast at ang trans woman gusto niyang ipaputol ang kanyang ari, ay pwede siyang pumunta sa ospital para gawin ito. However, itong mga may body integrity dysphoria, kung gusto niyang ipaputol ang kanyang limb, ang kanyang binti, halimbawa itong babae na ito, ayaw niya ang kanyang limb dahil she identify as an amputee. Ngayon, kapag pumunta siya sa ospital, bakit hindi pinapayagan na ipaputol ang limb niya compared sa mga nag-identify as trans? I guess my main question is, ano ang difference? Yun lang. Hindi ba parang kung iisipin mo, same lang ang logic. These people identify as something they are physically not. And kapag pumunta sila sa ospital, ang doktor, ang surgeon, ay ang isang group, pagbibigyan ng isang group, while these trans-abled group ay taboo kapag humingi sila ng pagpuputol ng body part. So what's the difference? Kung ako tatanungin nyo, dapat ay hindi talaga nag-exist ang sex reassignment surgery dahil hindi ito ang goal ng medicine. Dapat ang medicine is agnostic sa kung anong iniisip ng tao. Ang goal ng medicine, kung hindi nyo alam, kung hindi kayo familiar, is to put your body in working order. Merong tinatawag na purpose ang body natin, may telos. Halimbawa, ang breast. And definitely, merong mga taong may breast cancer na kailangan ng mastectomy, di ba? But ito ay necessary evil para hindi mag-spread yung cancer niya. So this is part of medicine. Pero yung double mastectomy, dahil gusto lang niya, dahil nag-identify ang body niya to a certain identity, nag-identify siya, yung person, para yung body niya mag-conform to a certain identity, medyo aesthetic ito. Ang nabasa kong kahalintulad nito is, what if pumunta ka sa Belo, nagpa-nose job ka, and at the same time, gumanda yung ilong mo, nagpa-nose job ka, pero ang side effect nito wala ka nang maamoy. So totally natanggal yung function ng ilong para makaamoy for the sake of appearing beautiful, aesthetic. So ito hindi ito medicine dahil tinanggal mo yung function ng ilong. The same way sa breast na ang function is, syempre, mag-mammary, di ba? And kaya nga may maraming mga detransitioners na nagsisi ng kanilang double mastectomy. And ganun din sa ari ng lalaki na ang function naman ay mag-produce ng sperm. So, regardless kung ano ang identity mo, ang pagpatay sa mga body parts na sinasadya intentionally and yung pagtanggal ng function nito is not medicine. And ganun din sa
pag-amputate ng mga people who has body integrity disorder, definitely hindi ito pinapayagan dahil hindi ito ang goal ng medicine. Ang tanggalin ang part of your body or i-modify ang part of your body that has a working function, all to allow what's in your mind, the identity that's in your mind. So yun, medyo napahaba yung usapan natin. Thank you sa pakikinig. Thank you sa panonood. This has been another episode of the Jay Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Woke corporations doing the works of the devil are well-funded. What do you do to support the spread of the gospel and the fight against wokeness? Take a stand and support our work by grabbing the Jay Aruga Show's Take Back the Culture t-shirt available at the Arugaan online shop in Shopee. Because it takes a village to take back the culture.